Ohayo, Kasa. Tara, samahan niyo akong gumawa ng lunch ni Utoy. So, pasensya na agad kasi TikTok ang nagamit ko sa video na to. Kasi ito yung time na nakapag-decide na ako na i-vlog yung mga niluluto ko. So, ayun na nga, Kasang. Naglaga ako ng potato, ng carrots, mushroom, and nilaga ko yung salmon. Meron din palang onion yun, Kasang. So, ayun na nga, Kasang. Ilalagay ko na siya sa lagayan. Kasi kailangan kong i-check kung may tinik-tinik yung salmon. Pero yung binili ko kasi talaga wala nang tinik yun. I-check ko lang. Syempre, alam nyo na ang mga ina. Kasi minsan may nakakatakas talaga ng mga tinik-tinik dyan kahit na sinasabi nilang wala nang tinik yan. Syempre, alam nyo na, pagka baby, safety first. So, yun na nga, Kasa, nilagay ko na siya sa may processor ko. Usually, yung iba ginagamit talaga nila is yung hand processor for the baby. So, dahil gusto ko pang masa tayo, pwede na yan kahit blender. Yan lang din kasi ang meron ako, so hindi na ako bumili pa. Nalagay ko na nga sila lahat, Kasan. So, eto na, nagtatanggal na ako ng tinik. Kasi last kong inilagay yung salmon. So, ayan, may mga nakakatakas talaga na tinik. Nakita nyo ba? Yan, may natanggal akong tinik dyan. So, tinanggal natin yung balat. Huwag natin isasama yung balat, Kasa. So, ayan, tingin-tingin. Baka may makatakas na tinik. Yan, Kasan, tulad nito, ang laki ng tinik na nakita ko. So, please mga Kasan, make sure na talagang wala ng tinik yung isda na gagamitin para sa pagkain ng baby nyo. So, ayan na nga, Kasan, lalagyan ko na siya ng sabaw para naman magkaroon ng lasa yung pagkain ni Utoy. So, yung sabaw niya, yun din yung pinaglagaan ng mga salmon at ng mga gulay. And then, again, mix ko na siya, i-blender ko na siya. Siyempre, haluin natin. Ika nga nila, patience is a virtue. Ayan, blend ulit natin siya. Medyo nahirapan lang ako dyan kasi talagang napuno ko yung blender. Pero mapapasaan at matatapos din ako dito. So, yun na nga, continue lang ang ginagawa ko dyan para talagang madurog talaga siya. Anyway, mga Kasan, pagka-lunch and dinner, kailangan talaga processor ang gagamitin natin sa pagdurog ng pagkain ni baby. So, ayun na nga, natapos na siya, Kasan, ilalagay ko na siya sa lagayan. Siya nga pala, Kasan, itong ginawa kong pagkain niya is good for 1 week na yan. Inilagay ko lang siya sa may freezer and then ininit-init ko lang po yan. Every servings, kailangan syempre iinitin po natin. Kasan, ang sarap talaga sa feeling kapag ikaw ang gumagawa ng pagkain ng baby mo. Siya nga pala, Kasan, yung pag-init ng pagkain ni baby, huwag siya masyadong init na init para hindi mawala ang sustansya ng pagkain na ginawa mo. Ito, Kasan, pagkagaling sa freezer, 500 watts, 1 minute ko lang siya talaga iniinit. Ayun na, Kasan, tapos na. Inilagay ko na siya sa container at ready ko na yan ilagay sa freezer. So, ito na nga, Kasan. Isa-serve ko na siya kay Utoy. Ito yung galing sa freezer. So, ayan, kukuha ko ng isang block. At iinitin ko na siya, Kasan. So, ayan, Kasan, tapos ko na siyang initin at ready to serve na yan kay Utoy. So, ayan nga pala, Kasan, naglagay din ako ng tofu. Hindi ko alam, pero yung tofu na kinakain namin, yun na rin ang pinapakain ko kay baby. At ito, nakabili kasi ako ng soup.
Sinubukan ko nga talaga tong soup na to. Powder siya, 1 spoon lang, and then nilagyan ko ng tubig. Tinikman ko rin yan kung medyo maalat, hindi naman. Ganyan talaga ang mga typical na pagkain ng mga